sa silangan hanggang sa kanluran. Ang ngalan ni Yahweh, papuri-purihang tunay. Siya'y naghahabi sa lahat ng bansa. Lampas pa sa langit ng pangkadakilan. Walang makakatulad ang Panginoong Diyos na sa pangkalagitay tukoy nakatuklog. Buhat sa itaas sila'y tumutay. Ang lupa at langit kanyang pinamasdan. Mula sa alabog ng mga mahirap, sapagkat lugawi ay itinataas. Sa mga prinsipe ay sinasama. Nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Ang babaeng baon, pinagpapala niya, pinagpaanak para bigaya. Purihin si Yahweh. Philippians chapter 2, from verse 1 to verse 11. If you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any fellowship with the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and purpose. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourself. Each of you should look not only to your own interests, but also to the interests of others. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Handa na po ba tayo makinig ng mensahe ng Panginoon? Parang mahina po, handa na po ba tayo makinig ng mensahe ng Panginoon? Sa paglapit po ng ating pong senior pastor, taas po natin ang ating kanang kamay. Sabihin po tayo ng malakas na hallelujah. Reverend Amen. Pwede po bang pinaka malakas na ating Diyos. Hallelujah. Tumayo po tayo ang oras po ito. Lahat ay our members here, lahat to pray together, our country, Pansang sa Pilipinas. Lahat ng lingkod ng Diyos, lahat ng aral ng Diyos, tunay lang ng mamahal, our Pansang sa Pilipinas. Especially po our Presidente, all mga leaders, spiritual leaders especially. This morning, all the following churches, mga pastors, missionary, all members, even though po communist country, even though po doon sa lugar ng China, Malaysia, even Mindanao, sa abang lugar, lahat ng aral ng Diyos ay pray to God. Amen? Oras kami na shout to the Lord, Jesus 3 times, naralagay together, Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Papurihan sa ating Diyos. Tulungan mo po ang oras po ito, Banala, Espiritu Santo, Panginoon, Magkaraba, Ushikaraba, Maria, Panginoon Diyos, kaya po lamang, kaya, lahat ng mga bagay, Panginoon, Maria, Urasya, Magkaraba, Maria, tulungan mo po, Panginoon, wala po, imposible sa'yo, Panginoon, kaya marami, kaya, lahat ng mga bagay, Panginoon, Urabagkaraba, Shikaraba, na kailangan lubos na kami nagpapasalamat sa Diyos. Oras po ito, buksan mo po heaven and Lord. Oras po ito, kayo po lamang mapasalin ng Panginoon. Especially this morning, Panginoon, lahat ng maling gawa, maling salita, maling isipan, lahat ng mga kasalanan,
Panginoon Diyos. Tulungan mo po sila magiging ligtas, Panginoon. Special protection galing sa Panginoon Diyos. Tulungan mo po ngayong message of God. Patuloy pa, Panginoon, touch our heart, change our life, Panginoon. Tulungan mo po bawat isa-isa, Panginoon. Oras po ito, tunay na pasamba sa ating Diyos, Panginoon. Maraming salamat, Ama. At ito po ang dalangin na kilang pangalan ni Jesus Cristo. Say, Amen. Pinakamalakas na pumalakpak sa ating Diyos. Hallelujah. Mga batayan lahat. Napapasalamat ako sa ating Panginoon Diyos. Why? Because po, ngayong umaga sa hindi lamang our church members, doon sa China and Malaysia members together, join together and worship our living God. Totoo po, ang halimbawa ng pamumulay-mulay, talagang importante po ay imitating Christ's humility kay lahat. Paminsan-minsan po ito na natin ang nakagawian ang bumabalik sa mga nakaraan hamon ng buhay, ang itong nag-iiwan ng mga katanungan, ano ang mga ito para sa akin. At kung minsan ay marami pa ang pagkakamali kaysa mga tamang nagawa, at kaya nga kung minsan ang lahat ng nakadala na mission outreach, kasama nito ang ating pakipagtalastasan sa Diyos. At kanyang pag-ibig sa daya-dia, kasama rin po ang mga bagay na hindi natin maintindihan ukol sa paglilingkod sa Kanya. Lalo-lalo na yung mga personal natin kautusan, sakripisyo, at ang pagkawala ng importanteng hangarin sa bansariling hangarin. Saan po ba natin matatapuan ang ganitong uri ng kalooban kapag nagdakan ng kaisipan? Naisulat ng Apostol Pablo ang aklat ng Pilipos habang siya ay kasalukuyan na nabilanggo. Marahil siya po ay napiit sa bahay bilangguhan, nakagapos ng binabantayan mga sundalo ng Romano ay 24 oras. Sa ganitong kontesto, isinulan niya ng letra nito para sa mga mananampalataya. Sa Pilipos na naghihati sa 4 ng kapitulo. 4 chapters ng Book of Philippians na tunay na po kagalakan ang rejoice. Magalak kayo lagi sa ating Panginoon. Inuuli ko, magalak kayo. Totoo po ba? Kung may problema, may suliranin, may pagsubok, pwede po ba kayo po ay magalak kayong lagi sa Panginoon? Totoo po ba? Inuuli ko si Apostol nagsabi, magalak kayo sa ating Panginoon. Para sa dito, ang sulat ng ito ay may ugat ng mga katalihan salita ng kagalakan. Rejoice, joyful, joy na siyang inuunay na sa mga mapabasa kung ano ang ibig sabihin nito. Paano na ilathala ni Pablo salita ng kagalakan sa gitnahan ng kanyang kahirapan, kaguluhan na hinaharap. During since 1992 hanggang ngayon pa rin, grabe ng pagsubok dumarating, matinding suliranin sa ating buhay. Meron po ng kahapon ministry meeting na explain about our situation of church. Every time, meron po ng pagsubok and hindrance and suffering. At po ay tunay na blessing sign kaling sa Panginoon Diyos. Something to sign ang Diyos ay dalagang sumasama sa inyo ng blessing kaling sa Panginoon. Sino po bang maniniwala? Kaya nga po, something to pagsubok, suliranin, lahat po tayo, remember, ang Diyos ay very near to sumasama sa inyo. Pray. Una sa lahat, ano po ba sinasabing mga talatang 2, versikulo 1 hanggang 5? Ito ay napahayag kay Pablo na tanging layunin dito ay si Jesus. Pinapuruan, tugunan ng magagandang halimbawa, pagpupulay at bulahan. Una sa lahat, verses 1 to 5 ay nagsabi. Especially po ngayong Biblia, verses 2 to 3. Kung gayon, luwis ninyo ating
magkagababa kayo at huwag ipalagay kayo'y mabuti kaysa iba. Maraming mga tao po ay lilingsin natin po ay very much arrogante sa lilingsin nila. Always po magtatagumpaba. No, yung si Jesus Cristo ay magtatagumpaba. Incarnation of Jesus Christ, isang halimbawa na pinaka magtatagumpaba. Amen? Ikalawang bagay po ay kahit anong maghamon na isinasaan sa mga talata ito na katulad ng pagiging alipin ni Kristo. Una sa lahat, matatagumpaba. Pagkakatawang-tao at higit pa kamataan ay nalasap ng ating Panginoon Jesus. Ang mga sekripisyo ng kanyang pinili, itunuring niya itong walang halaga sa kanyang sarili. Importante oras po ito po sa 7 ay nagsabi, sa halip kusang niyang binitawan ang karapatan niya ito, ang naluhay na isang alipin, ipinanganak siyang tulang isang karaniwang tao. Totoo po, minsan, there is Tagalog, ang meron po ng Korean na klase, mga tao, hindi naintindi ang ibig sabihin. Yung ang wika language issue po ay very much hard lang. Unang beses na napunta dito, maraming mga tao, how many years missionary work? You say so, 1 year, very much bold to say. Pagkatapos ng 10 taon ka, kung hindi marunong kayo Tagalog man, very much medyo nahihiya issue po yun. Minamahal kapatid, meron po ng English service at Tagalog service. Importante ay united each other yung audio team and then lahat ng mga members together na hindi sa salita ng Diyos. Kaya importante bagay ay pangatlo, ikatlong bagay ay isinulat ni Pablo ang papawalang sala ang pagkabuhay ni kanyang kailangan at ipinakaloob sa ating Panginoon Hesus Kristo. Lahat po tayo open ang Bible, Philippians chapter 2 verses 9 to 11. Ako po ay leading to Tagalog version. Kaya naman siya ay ipinampon ng Diyos na binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Ano ba't ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa ay maniniklod na sasamba sa Kanya? Verse 11 po. At ipapahayag ng lahat na si Yesu Cristo ang Panginoon at ikanalanan ng Diyos Ama. Kung ating ipapatuloy ang laging tumutukoy sa halimbawa ng pagbubulay-bulay kay Yesu Cristo, ating pong pasuhin ng unang Juan 3:18. Lahat po tayo open our Bible, Posture 3:18 po. Mga anak, huwag ninyo umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin tunay ng pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Importante po ay hindi po naman po sa salita, kundi po gawa. Action ay importante. And my favorite verse po, Santiago 2:17-14. Patay ng pananampalataya, walang galaking na gawa. Our members po ay example of talaga tunay na halimbawa ng action. Pero minsan pa po, somebody, only salita lamang magaling, pero wala pong talagang gawa. Ang Diyos ay always imitate and watching over our minamahal kapatid. Doon siya salita lang, walang malaking nagawa, hindi po talagang powerfully their life together. Para sa mga itong minamahal kapatid, our Renovate Christian members, especially po, talagang kailangan po, una sa lahat ay totoong panalangin. And pangalawa po ay totoong nagayuno. Pray and work to keep this active kailangan, minamahal kapatid. Una sa lahat, katulad ng puno ng life o buhay ni Kristo po ay panalangin and pag-ayuno. Before the crucifixion of Jesus Christ, how siya po ay did 40 days fasting. Madali na you say so, ang Renovate members ay 12 members ay already success 40 days fasting. Many of our members already success
21 days fasting. You know, yesterday evening, I prayed to Nanay Leonie Ilalagan. Talagang sobrang payat, at talagang stomach is gutom talaga, medyo mahina. Pero spiritual bagay pa ay nakaiba. Ang Diyos ay kasama siya, nakandaman ko my hands, pray pa para sa Kanya, something to walk on, Holy Spirit. Ang kamay ng Diyos, mulahan na ba? Totoo po, ang Diyos ay protect siya. Amen? Hindi lamang Nanay Leonie, even though Pastor Hazel, 10 days post-time, 10 days fasting, Marco is in post-time, 10 days fasting. Kasama, Reverend Joseph pa. Actually, gusto kong sinigang ng hipon and sinigang ng baboy and adobo, maraming mga bagay. I already asked the next restaurant na lang. Pero gusto niya unang araw, until na yung gabi, 12 o'clock, until gabi. Success may encourage din pumalapag sa kanya. Hallelujah! You know, galing sa IT, isang missionary, Reverend Miguso, through Kato, sinasabi sa kanya, Pastora, actually, ako po ay nakayo maibot 3 araw, mahirap. Unang araw hanggang 10 araw, something to different sa inyong ministeryo. Something to presence ng Holy Spirit. Hallelujah! Itong ministry, sino po ang maniniwala pumalapag sa ating Diyos? Ang Diyos ay tunay na alive and kasama natin. Hallelujah! Minamahal na kapatid, number 1 is talaga, pray and fasting. Tunay na example ng buhay ng Jesus Christ. Maagang umaga, minsan He make a time to communicate our living God. Actually, all-night prayer, sino po ang pinakanauna? Si Jesus Cristo. Siya po ay isang halimbawa ng prayer. Amen po ba? Ikalawang bagay po ay teaching on mission. Totoo po, Jesus Christ ay teaches us training. Totoong missionary. You know, ang grain of wheat is pinakamagandang point po ay hindi lamang dito, kundi doon sa Myanmar, Cambodia, malapit na China, and North Korea. Ang Diyos ay patuloy ibon Nepal, even though buong mundo, Africa, ang Diyos ay sending through our lingkod ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga po, una sa lahat, praying and fasting. And then pangalawa, teaching on mission. Ikatlong bagay po ay calling members to world evangelization. Talaga po, sa ibang bagay, ang kultura ng Pilipina ay hiya o shame. O sa harapan ng gospel of Jesus Christ, sa harapan ng Muslim, even though communist country naman kapatid, shout boldness, believe Jesus Christ. Maniniwala kayo sa ating Panginoon. Amen. With action, hallelujah. Kaya nga po, 12 disciples, panguling ikizamay doon sa palengke, sa harapan ng mga Muslim. And then we need to, mga Christian one, shout! Minsan po gusto nila mga batuan, kahit ano bang ginagawa nila. We need to, never stop talaga, di ba? Hindi mo tingin. Proclaim the gospel of Jesus Christ. Amen! And then pangako ng bagay po ay helping to training them. The public ministry of Jesus Christ, teaching, preaching, healing, and miracles, and signs and wonders. Every moment to sa kanyang teaching ministry and preaching ministry, very much powerful. Sa kanyang power place, very much meaning mataas na position, even very low position, even knowledge people, unknowledge people, very much deep meaning of sa kanyang message. Dear brothers and sisters, your words, wag mong matandaan, like something iba. Very much powerful kaya. Even your business side, even factory, even your travel, even your schooling, your proclamation of Jesus Christ through your baby. Amen po ba? Kaya ako helping to train them. Even though beginner class, even newcomers class, even though 12 disciples, minamahal kapatid, this is blessing galing sa Panginoon, our grain of it. Puro na po, Jesus Christ sent the out mga disciples. Hallelujah! Tupa ay ipinanganak tupa. How can pasta ay ipinanganak tupa? Tupa ay ebanghelyo sa
kapatid. Makikinig tayo, ano po bang salita ng Diyos. Sundan natin utos ng Diyos. Hallelujah! Sometimes po, ugali of Peter, ugali of Apostle Paul ay medyo lipat. Ugali of Peter ay madali ng magsasalita, kaya nga maraming mistake. Apostle Paul ay already trained by very high position, and then alam niya how can matagpuan. Lugar ng Damascus, sa kanyang climax of life ay totally changed kasi. Kaya brothers and sisters, ngayong umaga, important. Ipo ang Diyos ay magsasalita sa inyong bawat isa-isa. Very sensitive tayo nang hear the voices from the Lord. Ano po bang plano ng Diyos? Ang Diyos ay something to purpose of your life. Ito po ay magtapos ng kabulusan. Dear brothers and sisters, hindi lamang somebody, kundi sa inyong lahat. Let's go, 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 go. Preach the word of God. Patuloy, ang Diyos ay gamitin sa inyo. Hindi po ordinary people will go there. Ordinary people became the special soldier of God. You preach the word of God. Especially another blessing of Reno Healing po ay hindi po pastor o missionary naman preach the word of God. Kundi our lay leaders, our diaconess, our members, our teachers ay preach the word of God. At boldness, preach the word of God. Amen po ba? Saan ang lugar? It's just sharing the word of God. Oras kong ito, number one, praying and fasting. And teaching on mission and calling members to evangelization. Apa, helping to train them and panghuli, panglima, sending mga missionary. Ang huli po, may testimony po. Actually, 25 years missionary work here. Iba-ibang kultura, iba-ibang culture, iba-ibang wika. Minsan pa po, pagkain lamang, you already know sa Korean mga style. Then minsan maraming mga ulam and saka kanin. O our style is maraming kanin, kahit isang ulam ng toyo, asyo okay lang. Sa aking tatay ko ay talagang businessman. Talagang nakaroon ng malaking mga sasakyan. Iniisip natin, pinaka-low level ay sa bilang chauffeur, driver. Unang araw po, my father visit here, secretly ako nagsabi, Papa, you stay here. I just to see our members and mga bata worship service. Wala nang ibang driver, wala lang po, 5 years and 6 months driver, wala. Gumiba ko, come back, and at the time po, tatay ko nakita, and then umiiyak siya. Alam ko ay magiging katulong pala dito sa simbahan. Umiiyak lang ng totoo. Sabi ko sa kanya, ito ay blessing sa akin. Ako ay bilang missionary, dati po kailangan surrender. Ngayon ay bilang happy. Sabi ko sa kanya, when you're serving like we need to imitate the life of Jesus Christ, siya po ay anak ng Diyos. Pabilang magiging encourage siya dito and serving mga people, parang po isang katulong. And then because of our kasalanan, namatay siya sa cross ng Kalbaryo. Totally sa kanyang example, halimbawa o sa kanyang buhay ay make us disciples of whole nation. Ako po, hindi ko alam, I pray to God talaga, kung pwede, within 10 taong Panginoon Diyos, nagamitin natin ito, magtapos ng mga building. You know po, I was saying prayer ito, sino po mga alam? Sabay-sabay po tayo. Number 1 prayer, ano po? Give thanks with the repentance. Number 2, all department and legion, Philippines and whole the nation. Mga talo, Asia Mission and World Mission. Mga apa po, ito po ay importante sa ating trabaho. All the project of our ministry. Itong Siloam Military Center ay doon sa long-term fasting, 40 days, 21 days, and to 10 days fasting. People will stay there and pray to God. Itong 5-story building ay very much powerful. If we enter in so high hydrogen water is there. Yes, hallelujah. Libre lang, walang bayad. Hindi po alam, endless feel about it. Hallelujah. And then meron po lang itong lugar ng 5,000. Itong prayer house po ay importante po ay 4 beses o 3 times a day. But hindi ko lang yung donut service, maybe 4 beses. Meron po lang worship service. Continually po, talagang the public ministry of teaching, preaching, healing. Parehas po nang nangyari doon sa lugar. All the leader of itong Asia and Europe, even
Amerika sa kahit sino man, lumalapit dito and pray itong lugar. Sino po bang maniniwala ang Diyos lang ang provide? Hallelujah. Ako po ang naniniwala. Ay, hindi kasi kaya wala. Ako po ay naniniwala. And then po, meron po pala, dito po, actually, gusto natin itong mission hospital ay fifth floor lang. Ang Holy Spirit lang sa batay na lang missionary building, 7th floor. And then, connection na lang isang preaching. And then, patulan, sa SM Light ay, di ba, alam niyo, preaching, kanyang style. Kanyang pala ang Diyos ay great plano. You know, I was 40 days fasting, I saw in heaven, already tamos na pala doon ang prayer house and mission hospital. You know, our members ay already kumaga ng mga laking bata o mga plastering there, and then yun lang pala. Overflowing the pump of water, very fresh water lumalabas. Habang lalakad ako sa ilalim, nakita ko, ang laki. Mga isa ay gold color, iba-ibang kulay, lead color, passing through. I walking there, nakita kasi, ito ay coming soon. Sino po bang maniniwala? Dati ba, kasi bato-bato, meron po na walang kuryente, walang tubig. Meron po isang, candilas na bumili naman. At the time po, prophecy ng Diyos, itong Lord will be changing from the north and south and east. Meron sila ng Lord. Mga member, hindi man diniwala. Itong lugar will be changing. Our church ay sentro, bagong subdivision. Our members medyo saktan. Ako sa katoya, saan kami pupunta? Nobody believe. Kala ko, Dr. Eli, naging maniniwala na kita siya. Pastor ay misira ang magpunta. Prophecy ng Diyos ay maghanap ng mga kapatid. Sa palagay ko po, within 10 years, ako ay medyo yesterday, drug kaso na, evangelism and sa kapinera service or something. Pero, still I'm here. Meron energy pala. Ako magbugatay. Tapusin mo na may mission. Hallelujah. And then meron ko lang nagsisimula. And nakikita ka rin very konti lang. Pero grade 1 to hanggang high school, totoong Christian school. Meron experience of Faith Academy. Amen? Dito sa Pilipinas, Golden Faith Academy, sabi nag-aaral doon. Iba-ibang school ay observe, marami pang kulang yung spiritual training para sa children. Kahit makuliman kayo, ano mang Moses Kaiman, Samuel Kaiman, Ayes Kaiman, talagang sila po ay tunay ng matibay ng pananampalataya, created leader someday. We need to pray, knowledge, with a special spiritual training school kailangan pa rin. And in the elderly house, mga orphanage house, our members ay dedicate kailangan. Lahat ng members ay sumusukrot namin sa naliligo, mga matanda, ay tumatay siya, we need to linis pa, and caring pa. Ito po ay our pangulong trabaho. Hindi lamang ito po, minamahal kapatid, ang Diyos ay bless our school. Actually, yung humble beginning lang. Magsisimula na ng humble beginning. Sana po ay tingnan natin po, itong school ay something to different. Bakit kaya kailangan dito sa Pilipinas ang dami ng mga Bible colleges? Why the listen isa pang kailangan school? Listen why? Ang Diyos ay training this school, tunay na training, missionary training school. Including po isang Matthew school, kalang sa itong school ay very much powerful, creative plan ng Diyos. Kaya nga po, sino ng leader? After my leadership, after Dr. Elijah's leadership, susunod leadership must be more prayer life kailangan, more fasting kailangan, more dedication kailangan, more sacrifice kailangan. To buy danger, time of fire, time of danger, of hindrance, mga pastors should be mabuhatay. You should be here. Yung tupa should be ligtas. Pinamagabag yan ngayong umaga, medyo ako po ay very much ignorance and mainit Espiritu Santo. Bakit po? We just know about imitate Christ humility. Hindi po siya position. Hindi po siya mayayaman. Hindi po ito ay magiging semento. Your brothers and sisters,
Jesus Christ ay laging humble at matatagumpaba, laging po something and kahit mahirap ng trabaho, siya po muna. Our leaders, including me, we just come to serve our members. Pinangay ko kapatid, oras po ito ay patuloy pa rin itong celebration of our Christmas and then our anniversary next year, MIMC. Ulitin po, mali naman po, but isang sempro itong MIMC year 2017. Maraming mga people ay nagsabi, Pastor, did you confirm already this poster? My style is no need to confirm now. Kailangan confirmation galing sa Panginoon Diyos. Dati alam natin po, mali Pacquiao came at the time, very difficult to contact. So we are never give up. Ang Diyos siya. Siya po ay talagang bahala and make us a schedule. Itong MIMC po ay, siyempre po, our members all together, we submit all the mga totoong leader, our iba-ibang bansa ng mga tao. Amen po ba? Hindi po kayo po ay something to arrogant ng itong spotlight. Kayo po ay isang lingkod ng submit our mga people kayo. Amen po ba? Para sa mga ito, sino po bang talagang totoong tupa ng Diyos? Say amen. Sino po bang totoong kambing? Taas ng baha? Sino po bang totoong tupa ng Diyos? Dalawang kamay. Patuloy pa rin. Ang Diyos ay bless our members, spiritual blessing, kasama financial blessing. Sino po bang kuluming buhay? Wala po. Kayo po at ako po ay mayayaman kayo. I am blessed mga pastor. Ay, ayaw ko po pastor, married to be the pastor. Why? Kasi pastor ka, magiging mahirap. Kaya nga, ayaw ko na. No. You just go back to reading mula sa pagkatyo hanggang sa legalization, lahat ng blessing ay kanino? Kaling sa Panginoon para sa pastor. Pastor ay, kung halimbawa, Johnny Michiki Joy, there is a bayan tayo. Okay, kuya, ikaw ang bahala, kubenta mo na. Huwag ka ng ganyan, pastor. Pastor, kumalit. Kita blue kulay, 1,000. Bayaran mo na, hallelujah. Pastor, I always bayaran tayo. Anyway, ano po makailangan? Utusan lamang kailangan. We just hope for at a time blessing. Hallelujah. Diyos. Yesterday, sabi ni Reverend Joshua yung nagsabi sa akin, Pastora, ako po ay may sukat ko. Ito ko yung light. Bakit? Bakit ako mga spiritual analysis or something issue? Kasi po siya ay one who open wallet. Kaya nga mga pastor, if you want to be a something, party o meeting with your land, mga pastor, okay, ikaw sa puno, 500 na lang, ako ay 50 na lang. Huwag naman niya. Ikaw ay bulong-kulay mo na. Ako na lang ito. Eh, mula ikaw ang hala. Amen. Wala nang amen kasi. Tapos kung ito, summarize po muna ako yung salita ng Diyos. Una sa lahat, number 1, praying and asking. Simple na lang tayo. Number 2, teaching on mission. Number 3, calling members to world evangelization. Number 4, helping to train them. And then number 5, sending more missionary. Pwede po ba, our bottom leader here, let's sing it properly and pray for our missionary and para sa world mission. Sino po bang maniniwala? Ang Diyos ay lahat ng mga prayer request. Surely, ilang percent na kinain mo? 100%. 100%. Ang Diyos ay answer our prayer. Tumayo pa tayo. Oras po nito. Nakapag tayo ko super stand up. Singing together. Let's sing together. Ang Diyos ay surely answer our prayer. Amen? Agila po tayo. Hallelujah. 1, 2, 3, go!
죽기 전에 예배드리고 싶죠. 할렐루야. Let's pray. Mapagpalang Diyos, lubos na kami napapasalamat sa ating Diyos. Tunay na ang Diyos ay namamahal ang ministeryo. Patuloy pa rin kami noon to follow and imitate life of Jesus Christ, Panginoon. Please cooperate with the help of dinamanan na si Patricia sa kanyang operasyon. Ang Diyos ay patuloy pa rin provide on needs, Panginoon. Para sa momento po, our blessing halin sa Panginoon Diyos ay anumang pagsubok ang Panginoon, we just to overcoming faith kaya ang Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon. Panginoon, patuloy pa rin our driver. You are the one to protect, Panginoon, sending time, angel of heaven, always together with them, O Lord. Naway, sumayin yung lahat, mapapala ng Panginoon Yesu Cristo, pag-ibig ng Diyos, pagiging isa ng Espiritu Santo, mula ngayon